Mayroong banal at makapangyarihang Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay. Siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. Ipinaalam niya ang kanyang katangian, kalooban at utos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Ang mga tao ay dapat na makinig, umunawa at sumunod sa maliwanag at makapangyarihang salita ng Diyos. Ang mensahe inyong maririnig ay ibinahagi sa kapatiran ng Christ the Cornerstone Covenant Communities sa isang pagtitipon ng Lord's Day, Marso 2025. At ito'y pinamagatang The Sovereignty of God in Blessing and Trials. Ating pakinggan ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Brother Jonathan Santarita. Isang kagalakan po muli ang maging kabahagi ng inyong panambahan sa umagang ito. And on behalf of Trinity Bible Church, pinararating ko rin po ang kanilang pagbati. Sa umagang ito, we are going to take a look, as it was given to me, yung topic regarding the sovereignty of God, at makikita natin ang kanyang karunungan sa pagpapatupad nito. Kagaya ng ating tekstong binasa, nakita natin ang iglesia sa aklat ng mga gawa na nananalangin ng paghingi ng tapang. Because at that point in time, sa mga naunang mga kabanata, the church is flourishing. Lumalago yung iglesia. In fact, nung nangaral si Apostol Pedro sa Pentecostes in Acts chapter 2, ang mga tumugon ay nasa 3,000. So nung nangaral siya, there are 3,000, just one preaching. And after that, nung itong bahaging ito in Acts chapter 4, ito ay naganap sapagkat si Pedro at si Juan ay nagpagaling ng isang lumpo na naroon na sa templo at marami ang namangha at dito'y nangaral ngayon si Apostol Pedro. At sa kanyang pangangaral, ipinangaral niya ang Ebanghelyo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ngunit sila ay inaresto at nilitis ng mga religious leaders at that time, ng mga high priest, ng mga chief priest. At nang kanilang malaman na sila ay mga alagad ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa, sila ay pinagbawalan na ipangaral ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya't nang sila ay bumalik, ito ay sinabi nila, kagaya ng ating nabasa, sa mga kapwa nila mananampalataya. At doon sa kanilang panalangin, dito natin makikita kung paanong sila ay nanalangin at tinignan ang soberanong kalooban ng Diyos. At ito ay ating titignan, ang panalangin nilang ito, at dito natin makikita kung paano nila tinitignan ang kanilang sirkumstansya, yung mga bagay na nangyari sa kanila ayon sa kalooban at soberanong plano ng Diyos. Bago yung ang lahat, tayo muna ay manalangin. Aming amang Diyos, tunay nga po sa oras na ito ay buksan mo sa amin ang iyong salita. Ipakita mo sa amin ang mga katotohanan, Panginoon, na dapat naming marinig, dapat naming maunawaan, at dapat naming isabuhay. Turuan mo kami na magpasailalim, Panginoon, sa iyong soberanong kalooban, at makita ito, Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. Ito man ay sa kabila ng mga pagpapala o maging sa mga pagsubok, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ngayon at pagpalain mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Si Hudson Taylor ay isang missionary at isang kilalang influential na missionary in the church history, sa kasaysayan ng iglesia, sapagkat siya yung founder
ng China Inland Mission. Ngayon ay tinatawag itong OMF International. Ibinigay niya yung kanyang buhay para dalhin ang ebanghelyo sa China at nag-pioneer siya ng maraming mga mission strategy at he's only relying sa probisyon ng Diyos. And unlike sa mga misyonaryo nung kanyang panahon, itong si Hudson Taylor, isang malaking European, ay nagsusuot nga siya actually ng damit ng mga Chinese. So kumbaga parang nag-ano siya dun sa kanilang kultura at marami siyang naranasan na mga pagsubok, suffering, persecution, may mga struggle, betrayal, nagkaroon siya ng sakit and personal loss. And one of his greatest trials ay dumating noong 1868 na nagkaroon ng epidemic na sa buong halos China at yung kanyang asawa na si Maria at ilan sa kanilang mga anak ay namatay sa sakit na ito. And though devastated, hindi siya nanghina sa kanyang pananampalataya, rather, nagtiwala siya sa pagiging soberano ng Diyos. At ito yung kanyang isinulat, pakinggan po natin. Sabi niya, difficulties, dangers, disease, death, all this must be realities. So ang lahat daw ng ito ay isang katotohanan, mga paghihirap, kamatayan, sakit. Pero sabi niya, but nothing can happen to us except as God permits. Our times are in His hands. Sabi niya, walang mangyayari sa atin na hindi pinahintulutan ng Diyos. Naiintindihan niya na ang paghihirap, ang suffering, it was not a sign of God's absence. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naghihirap, ay wala ang Diyos. Rather, ito ay bahagi ng kanyang plano. He did not see hardship. Hindi niya tinignan yung paghihirap as meaningless, walang dahilan. Nakita niya ito na isang bagay na itinalaga ng Diyos. At ito ang katotohanan na nakita nung unang iglesia, the early church. Nung sila ay humaharap dito sa trials, dito sa pagsubok na ating nakita. And in this passage, itong si Pedro at si Juan, kagaya ng ating nakita nga, ay sila'y pinagbantaan ng mga Jewish authorities at sila ay hindi nagpanik. Hindi sila in despair. Rather, kanilang kinilala ang pagiging soberano ng Diyos at tumingin sila sa kanilang sitwasyon under the lens of the Scripture. Yung nangyayari sa kanila, tinignan nila, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos dito sa bagay na nangyayari sa atin? So, this morning, ito po yung mensahe na gusto kong dalhin sa inyo. No? Believers must recognize the sovereignty of God not only in blessing, but also in trials. Kailangang kilalanin ng isang mananampalataya ang pagiging soberano ng Diyos, hindi lamang sa mga pagpapala, kundi maging sa mga pagsubok sa ating buhay. So the first two chapters of Acts, kagaya ng sinabi natin, pinagpapala ng Diyos ang kanyang iglesia, but this is actually the first time, the first encounter ng church sa persecution. Dito na sila pinagbantaan. They are being introduced to opposition. They are threatened sa early stage pa lamang nila. May mga kalaban na kagad na gusto silang ang church ay mawala. Masasabi pa rin ba natin na ang Diyos ay kumikilos sa mga bagay na ito? Is God still sovereign in these instances? So the first part na ating titignan is that we must acknowledge God sovereignty in the midst of trials and persecution. Nang palabasin ngayon, when si Peter at si John ay pinalaya na, bumalik sila, sabi dito, they went to their friends. Ay, ibig sabihin, ito yung mga kanilang, probably this is not the whole church, kasi at this time, the whole church is thousands. Ang dami na nung mga miyembro ng iglesia. This is probably
yung same people na kasama nilang nananalangin dun sa upper room. So, bumalik sila, they reported kung ano yung sinabi ng mga chief priests sa kanila. At nung kanilang narinig ito, ang sabi, they lifted their voices, itinaas nila ang kanilang mga tinig, at sila ay nanalangin. Hindi na-capture sa salita natin, salitang Pilipino, yung kanilang panalangin. Kasi sabi sa atin in verse 24, in Tagalog version, sa verse 24, nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. But if we go to the English translation and going also into the original language, nandito yung word sa Greek na ginamit na despotes. Ano yun? Sa English, makikita ninyo, if you have your English Bible, ang sabi dito, Sovereign Lord. Sovereign. Ano ba ibig sabihin ng pagiging soberano? Pag sinabi nating soberano, maaaring ang ilan ay pamilyar na sa salitang ito, but in the original language, ang pinapakita nito ay otoridad, ownership, absolute rule. Ibig sabihin, isang paghahari na lahat ay kanyang ginagawa. Unrestricted power over others. Kumbaga, unrestricted, walang bakod, walang limit. And God is the ultimate sovereign. God is the ultimate sovereign. Siguro, due to the issues na naririnig natin ngayon, may naririnig kayo na na-bypass yung sovereignty ng Pilipinas. Diba? Yung soberanya ng Pilipinas. Well, hindi ko gustong pag-usapan yung issue, pero gusto kong dalhin yung salitang soberanya. The Philippines is somehow sovereign, ibig sabihin, dun sa kanyang nasasakupan, ay kailangan malaya siyang gawin yung kanyang pamamahala. Hindi pwedeng manghimasok ang ibang bansa. Ganon din sila. They are autonomous. But the thing is, yung pagiging soberano ng Pilipinas may limit. Doon lang sa teritoryo natin. But the sovereignty of God, ang pagiging soberano ng Diyos, ito ay walang hanggan. He is the sovereign God. Bakit? He is the creator. Kaya nga sabi dito, Sovereign Lord who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Technically, what they're saying, ang sinasabi ng mga apostol, ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay iyong pag-aari. You have the right to rule. Ikaw ang namamahala sa lahat ng ito. They find their strength. Natagpuan nila yung kanilang tapang in the communion dito sa Diyos na ito na soberano, sapagkat kanilang nauunawaan na siya ang naghahari sa mundo. At kung sila ay nananalangin at they have this intimate relationship sa Diyos na soberanong ito, sa tingin ninyo, gaano kabigat yung pagbabanta ng Sanhedrin sa kanila kumpara sa pagiging soberano ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Actually, ang kanilang instinct ay i-interpret yung sitwasyon nila in light of God's sovereignty rather than human fear. Kaysa matakot sila ng takot ng isang tao, tinignan nila yung sitwasyon nila under the lens of the Scripture. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ang nangyari, pansinin ninyo, ang kinote nila is Psalms chapter 2. Ang sabi nila sa panalangin nila, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, sinabi daw, ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod. Bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Pansinin ninyo, dinala nila yung kanilang sarili sa salita ng Diyos. The immediate context
nitong Psalms chapter 2 ay si Haring David, of course. Siya yung anointed ng Diyos, na inilagay ng Diyos sa Zion. But David is also a type of Christ. He is a foreshadowing ng darating na Kristo. At itong salmo na ito is messianic. Tumuturo ito sa darating na tagapagligtas, kaya may itinuturo ito na mas malaking katotohanan. Appropriate yung sitwasyon nila dito sa nangyayari. Sapagkat yung government at that time ay nararamdaman ng mga apostol, which is yung government at that time are the religious authorities, ay sila ay inuusig. At ang sabi dito, the people's plot in vain. Ang mga kaaway ng Diyos, iniisip nila they are going to be victorious. Magtatagumpay sila sa iglesia. Ipinako nila ang Panginoong Jesucristo, ikinulong nila ang mga apostol, pero anong sabi? They plot in vain. Walang kabuluhan. Sapagkat ang ipinapakita dito sa Salmo na kanilang tiningnan, binasa, kinote habang sila'y nananalangin, ipinapakita dito yung kamangmangan ng mga bansa sa paglaban nila sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng kanilang paglaban sa Diyos ay mabibigo. Sapagkat ang kaharian ng anak ng Diyos ay mananatili. At nakita nila ng mga apostol na yung fulfillment ng Psalms chapter 2 ay sa Panginoong Hesukristo. Pansinin ninyo, pagka-quote nila nung Psalms chapter 2, biglang pumunta na sila, nung sabi dito, against the Lord and against His anointed, for truly, sapagkat totoo daw, verse 27, there were gathered together against your holy servant Jesus. So from Psalms chapter 2, in-apply nila yung anointed one kanino? Kay Jesus Christ. So it was actually Jesus, the anointed one. At sabi nila, na nandito, sino yung mga nandun na nagkakatipon against the Holy One, the anointed? Diba, the reason why we call Jesus Christ, yung Christ ay hindi niya apelido. Ano? Hindi po yun apelido na, ayun po, ang akala ko nung bata ako. But Christ means anointed one. The Messiah, Christos, the anointed one. Bakit anointed? Kasi in the Old Testament, lahat ng ina-anoint is actually the office ng priest, prophet, king. At lahat ng yon, ang katuparan ng tunay na mga saserdote na namamagitan ngayon sa atin sa Diyos, propeta na nagbibigay ng salita ng Diyos sa atin at naghahari sa atin, itong tatlong office na ito, prophet, priest, and king, lahat ito ay natupad sa Panginoong Hesukristo. That's why He is the anointed one, Jesus Christ. Kaya't nung sinabi dito, nagkakatipon daw ang mga tao laban sa anointed ng Diyos, kay Christ, Jesus. Sino yung mga yon? Herod, Pontius Pilate. Pansinin niyo yun, mga governing authorities. At ang sabi dito, along with the Gentiles, mga Hentil, ibig sabihin ng mga Hentil, mga hindi Hudyo, hindi Israelita, pero sinabi rin dito, and the peoples of Israel, maging sariling bayan ng Diyos. Madalit salita, lahat. Lahat. From top to bottom, Israelite, non-Israelite, Jewish, non-Jewish, itong mga ito ay nagkakatipon daw laban sa Diyos, gathered against your Holy One, the servant Jesus. Pero ba't nila sinabi that they were gathered against Jesus? Ang pinapersecute naman dito ay church. Christ is already in heaven, ascended, seated at the right hand of God. Nakaupo na siya sa kanan ng Diyos. Paanong inuusig si Kristo? Sila itong ikinukulong, sila itong pinagbabantaan. Bakit naging si Kristo yung inuusig at this point in time?
sa kanilang panalangin. Do you remember Saul of Tarsus or Apostle Paul nung siya ay pinipersecute pa niya ang church? At siya ay papunta sa Damasco upang supilin pa ang ilang mga mananampalataya doon. Ngunit kinatagpo siya ng Panginoong Jesucristo in His persecution of the church. At ano sabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Saul, Saul, why are you persecuting me? The persecution of the church, the persecution of the believers, ang pag-uusig sa mananampalataya sa iglesia ay pag-uusig kay Kristo because Christ identifies with His people, with the church. We are the body of Christ. So isang bagay na kailangan natin itong makita. Pero ano yung ginagawa nilang persecution? Pansinin ninyo, dito papasok yung pagiging soberano ng Diyos, the sovereign God. Panginoon, nagkakatipon sila. Lumalaban sila sa iyong Kristo. Para anong gawin? Verse 28. Upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Yung ginagawa nilang persecution ay itinakda din pala ng Diyos. Ang Diyos din ang nagpasya to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Well, for those na kahapon ay nandito sa Theotalk, maalala ninyo, pinag-aralan dito yung decree or pagtatakda ng Diyos. Ibig sabihin, ang nakita nila na nangyayari sa kanila, nakita nila na ito ay itinakda na ng Diyos ayon sa kanyang plano, they confess na ang kaya lang gawin ng kaaway sa kanila ay kung ano yung pinayagan ng Diyos. Ang mga bagay na pwede lang mangyari sa kanila ay pinayagan ng Diyos. Naalala niyo yung story ni Job? Probably you've heard it. Ang sabi ni Satanas, kaya lang naman niya naglilingkod sa iyo, pinagpala mo siya . Ano sabi ng Panginoon? Okay, alisin mo yung mga bagay na yung kanyang kayamanan, but do not touch him. You see, God is setting the limit. Siya yung naglalagay ng limitasyon sa ano lang ang kayang gawin ng kaaway. In the same way, ganito rin yung nakikita natin dito, na nakikita ng iglesia, anuman na bagay na nangyayari sa kanila, ito man ay mabuti, ito man ay masama, it is according to God's plan. Sa kanyang pagiging soberano, hindi kayang lumampas ng mga kaaway ng Diyos sa itinalagang limit ng Diyos para sa kanya, sa kanila. Parang ito rin yung sinabi ni Pedro in the same book sa Gawa, Acts chapter 2:23, ang sabi ni Peter, ganito, listen to this. This Jesus, itong si Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified, ipinako nyo, and killed by the hands of lawless man. You see, in that statement, nandun yung sovereignty ng Diyos, yung pagiging soberano niya, na ang Diyos na nagtakda nito, pero kayo yung gumawa. Sila pa rin yung responsible. You killed by the hands of lawless man. So you see, bagamat ang Diyos na nagtakda, meron pa rin tayong tinatawag na human responsibility. Hindi pa rin nawawala yung ating responsibility. Yun naman pala, tinakda naman pala ng Diyos sa mga mangyayari. So wala akong kasalanan dyan. Diyos na nagtakda niyan. No. Because itinalaga rin ng Diyos na tayo ay free agent. Meron pa rin tayong kalayaan. And this is both a mystery. Well, according to Spurgeon, at least yung kanyang illustration dito, ito ay parang release. Hindi pwedeng umandar yung release nang wala yung, alam niyo, dalawang bakal na nandun sa tabi kung saan nakapatong yung gulong. It's like that. Yung sovereignty ng Diyos and human responsibility is both na kailangan nandoon. But
habang ito'y lumalayo, nakikita natin para siyang nagiging isa. At dito umaandar yung tren. Tanggalin mo yung isa, hindi aandar ang tren. So it's like that, the sovereignty of God and human responsibility in history, nakikita natin, minamanage ito ng Diyos sa kanyang kalooban, pero hindi nito inaalis yung ating pagiging responsable. Ganito po ang sinabi ng ating confession in 1689, chapter 5, paragraph 4. Babasahin ko po sa inyo sa ating sariling wika. Ang sabi dito, ang napakadakilang kapangyarihan, di masiyasat na karunungan, at walang hanggang kabutihan ng Diyos, ay naghahayag sa kanyang probidensya na ang kanyang itinakdang pasya ay sumasaklaw mismo maging sa unang pagkahulog, ibig sabihin yung unang fall, unang kasalanan, at sa lahat ng iba pang makasalanang mga gawa ng mga anghel at ng mga tao, at iyon ay hindi sa pamamagitan ng simpleng pahintulot lamang. Bagkus ay may lubos na karunungan at kapangyarihan niyang sinasaklawan at sa ibang paraan ay isinasaayos at pinapamahalaan sa iba't ibang pamamaraan tungo sa kanyang banal na layunin. You see, the providence of God is the execution of God's decree. Nag-decree ang Diyos in eternity ng mga bagay na mangyayari sa kanyang isipan sa eternidad. Ngunit sa kasaysayan, pagpasok sa kasaysayan, sa kanyang probidensya, ito ay kanyang isinasagawa ayon sa kanyang kalooban. Nakakita na ba kayo ng isang, o baka ilan sa inyo ay nakaranas na maging coordinator? Isang wedding coordinator. Alam nyo, mahirap maging coordinator, lalo na sa isang event. Imagine, isang wedding coordinator, kailangan niyang, ayan na, papasok na, kailangan niyang i-handle yung mga mangyayari. Habang papasok nag-e-entourage, ihanda niyo na yung bride, papasok na yung bride in a moment, yung song, yung bridal dance, ready na, o yung yung magkakasal, dapat nasa unahan na. Habang yun, ipine-prepare yung mga mangyayari afterwards sa reception. So lahat ng ito, sabay-sabay niyang kailangan kino-coordinate para sa isang end, which is a beautiful wedding. Imagine God coordinating trillions and trillions of events every day to the end of His glory and the good of the church. Lahat na nangyayari, ito ay kino-coordinate sa probidensya ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. So, ang nakikita natin dito sa talata na ating tinitignan, kahit yung persecution at yung bagay na hindi kaaya-aya sa buhay ng mga mananampalataya in the early church, this is part of God's plan. Evil is not outside of God's control. Now, when we say this, we are not saying that God is the author of sin. The Bible denies that. Hindi ito sinasabi ng Biblia. In God, there is no sin. He is light. God cannot be tempted by evil. Ito yung sabi ni James. But, it is not outside of His control. One of the best examples dito, one of the best, is yung story ni Joseph. Na yun nangyari sa kanya na bagay na masama. Of course, you've heard this. In the end, ay ginamit ng Diyos for the good. Para iligtas ang bayan ng Israel sa taggutom. But the very best example of this is none other but the crucifixion of Jesus. It is an ultimate universal crime to crucify the Son of God. Pero ginamit ito ng Diyos para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. You see, it is not outside of God's control. He is not reactive to it. Pag sinabi natin reactive, nagre-react lang ang Diyos sa mga masasamang bagay na nangyayari. Naku, nagkaroon ng sakit si Brother Jonathan.
Ano kayang gagawin ko para ito ay mapunta sa aking kalwalhatian? Hindi gano'n na magre-react siya na parang ang nangyaring ito ay hindi niya alam. No. Ito ay isang bagay na kanyang itinakda para sa kanyang kalwalhatian from the very beginning. So the point is this: God ordains all things. Ang lahat ng bagay ay kanyang tinakda. Ito man ay oposisyon, pagsubok, pag-uusig para sa kanyang banal na layunin. Kaya bilang mga mananampalataya, kailangan magkaroon tayo ng confidence sa karunungan ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Walang kahit anumang pagsubok o pag-uusig o posisyon na ating mararanasan ang labas sa kalooban ng Diyos. Again, 1689, chapter 5, paragraph 2, nothing happens to anyone by chance or outside of God's providence. Nothing happens by chance or outside of God's providence. This is something that I said yesterday nung tayo ay nasa question and answer. Na minsan tayo nahihirapan tayong sabihin kapag may pangit na nangyari sa buhay natin, nahihirapan tayong sabihin na, bahagi ba ito ng kalooban ng Diyos? Kapag mayroong namatayan, paano natin i-encourage? Mayroong pangit na nangyari, may cancer. At sabihin sa'yo, totoo bang kalooban ito ng Diyos para sa akin? Minsan ang hirap sabihin na, oo eh. Kaya ba nating mag-take comfort doon? Paano tayo mako-comfort sa isang katotohanan na itinalaga ng Diyos ang isang bagay na pangit na nangyayari? Here's how. Imagine this. Kung may isang cancer cell na labas sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang pagkasoberano, hindi soberano ang Diyos. Hindi siya makapangyarihan. Kung may isang bagay na nangyari sa akin at hindi napigilan ng Diyos, hindi siya makapangyarihan. And sometimes natatakot tayo because it might not give us comfort. The thing is, mas nakakatakot mangyari ang mga bagay na ito labas sa kamay ng Diyos. Can you think about that? Nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng cancer, tas nanalangin ka, tinanong mo ang Diyos, bakit po ako may cancer? Eh, labas yan sa aking kamay. Hindi ko rin alam. Gawa na lang natin ang paraan. Hindi ba parang mas nakakatakot yun? Pareho kayo ng Lord, habang ako, paano nga to? Diba? Kasi labas siya sa kalooban ng Diyos eh. Hindi ko naman yan tinakda. Basta na lang yan dumating. Di ba mas nakakatakot na wala palang kontrol ang Diyos doon? Hindi pala siya soberano doon? Ngunit kung ang Diyos ay soberano kahit sa mga bagay na nangyayari sa atin ay pangit, ito man ay sakit, kamatayan, you can take comfort. Dahil sa pangako ng salita ng Diyos that He can make all these things work together for good for those who love Him. Mapangyayari niya. Meron akong plano dyan. Panginoon, ba't nangyayari ito sa akin? You may not know right now, but I have a plan. Trust me. Masakit ito, yes, but it will be for your good, and it will be for my glory. I have a plan. And so I can take comfort with that. I can take comfort with that. Na kahit mayroon tayong mga nararanasan, it is not outside of God's control. So this should encourage us even in the midst of trial, sa gitna ng pagsubok, oposisyon, sapagkat ito naman pala ay under sa plano ng Diyos. Yes, there will be resistance.
Pero maaari tayong tumugon with joy. Why? Because my God rules. My God rules. He is sovereign. Siya'y makapangyarihan. Another missionary, Adoniram Judson, isa sa mga missionary sa Burma, nakaranas siya ng mga pagsubok for the sake of the gospel at noong 1824, siya ay ikinulong, nahuli siya for 17 months. Ginutom siya, tinorture siya, nagkaroon siya ng sakit, and at his lowest point, yung official na Burmese na nanghuli sa kanila, nilalait siya. At ang sabi sa kanya, "What do you think now of your God and the prospect of converting the kingdom of Burma?" Parang sinasabi siya, ngayon, naranasan mo yan. Ano na ngayon iniisip mo sa Diyos mo? And dun sa iyong pangarap na i-convert ang Burma to Christianity. Dahil dyan sa pagnanais mong yan, ikaw ay nakulong, naghirap, nagutom, nagkasakit. Nandito ka ngayon for 17 months in isolation. What do you think of your God? Alam niyo kung ano yung kanyang response? The future is as bright as the promises of God. Ang hinaharap ay kasing liwanag ng pangako ng Diyos. Can we say that in the midst of the lowest point of our lives? At kagaya ni Judson, yung early church, in their opposition, they recognize na ito ay itinalaga ng Diyos yung kanilang nararanasan. But here's the question na maraming tao ang nagtatanong. Bakit pa tayo mananalangin kung soberano naman pala ang Diyos? Nagtakda na ang Diyos eh. Ba't pa tayo mananalangin? Well, the very fact na ang Diyos ay soberano ay ang kadahilanan na dapat manalangin ako. Ba't ako mananalangin sa isang Diyos na hindi kontrol lahat ng bagay? Ngunit dahil may kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay, sa Kanya ako lalapit. Sa Kanya ako mananalangin. And also, when God appointed the end, nung itinalaga ng Diyos yung mangyayari, yung kahihinatnan, He also appointed the means. Itinalaga din niya yung kasangkapan para mangyari ang mga bagay na to. At isa sa itinalaga niya na kasangkapan upang mapangyari ang kanyang kalooban ay ang ating panalangin. Anong sabi ng pagtuturo ng Panginoong Jesucristo paano tayo manalangin? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo, tinuturuan tayong manalangin na mangyari yung kalooban niya. Yes, may kalooban na ang Diyos. Pero itinakda niya na upang mapangyari ito ay mangyari ito sa pamamagitan ng ating panalangin. Isang illustration dito, isang ama na nagsabi na pag-graduate nitong aking anak, ibibili ko ng sasakyan. Pero dapat lumapit siya sa akin at hingin ito. Pero decided na yung ama na ibigay yun. Etong anak, feeling ko si daddy, pag-graduate ko, ibibili akong sasakyan. Naghintay lang. So, kahit decided na, yung ama, meron din siyang dinesisyonan na kaparaanan kung kailan niya ibibigay itong bagay na ito. And that is, the son must ask. In the same way, ganun din ang tinalaga ng Diyos. Meron na siyang mga bagay na itinalaga para sa atin, pero ang kanyang kinakasangkapan mismo, one of the means is prayer.
Kaya tayo ay tinatawag niya na manalangin. It is His ordained means. Ganon din halimbawa sabihin ng iba, meron na naman palang itinalaga ang Diyos na maliligtas. Huwag na tayo mag-evangelize. Ang itinalaga nga ng Diyos na kaparaanan para maligtas ay ang pag-ebanghelyo. How will they believe if they do not hear? Hearing the gospel. So the early church, nalalaman nila ang katotohanan ito, they turned to God in prayer. Alam nila na ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos, soberanong plano ng Diyos. Hindi sila nanalangin na, Panginoon, patigilin niyo yung pagbabanta nila. Panginoon, iligtas niyo kami. Ilayo niyo kami dito sa mga bagay na ito. Instead, ang ipinanalangin nila, Lord, give us boldness. Give us boldness. Ito yung hinihingi nila. To continue to speak your word with all boldness. Panginoon, bigyan niyo kami ng tapang na patuloy naming ipangaral ang iyong salita. Ito ay sapagkat alam na nila na nandun ang soberanong kamay ng Diyos. Nakita na natin na alam nila na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. And so what they were asking is bigyan sila ng tapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. They asked God to continue na kumilos sa kanila. Sa verse 30, ang sabi dito, habang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Gusto nilang ito pong mga miracles na ito is the validation of the gospel. Ipinapakita at that time na itong kanilang pangangaral ay totoo. Now, some might say na, tanyo, kailangan natin talaga ng miracles sa panahon natin ngayon para makinig sila at tumugon sa Panginoong Jesucristo. Well, Jesus Christ Himself made miracles, pero ipinako siya sa krus. Do we really think that is the reason why, pansinin ninyo, there are only 3 epoch in the Bible. Iniisip kasi ng iba pag nagbabasa sila ng Biblia, it's miracle every day. There are only 3 era kung saan mayroong talagang malayang pagkilos ng pagmimilagro ang Diyos. The first was at least at the time of Moses. And then at the time of the prophets, Elijah, Elisha. And then at the time of Jesus and the apostles. Pero other than that, makikita nyo, they are looking at the Word. Hindi sa miracle every day. Na kailangan bumalik tayo sa Bible na araw-araw may milagro. No. And what is the purpose of miracle? Ang purpose ng miracle ay hindi parang may nagmamagic lang sa una para tayo mamangha. Noon ay wala pa yung Biblia. And the reason para sa mga miracles is so that kung may nangangaral ng ebanghelyo, nangangaral ako dito, tas may nangangaral pang isa, paano malalaman ng tao, sino kaya nagsasabi ng totoo dito sa dalawa? Well, kagaya ng ginawa ni Elijah, nagpababa siya ng apoy para sunugin yung handog laban dun sa mga propeta ni Baal. That miracle validates the message na dala-dala ni Elijah. That is the purpose of miracles, to validate the message. Ibig sabihin, nung nagmimilagro ang mga apostol, itong mga Kristiyanong ito, yung mga early church, bina-validate, this is the gospel. Kaya sila nananampalataya, naniniwala. How do we validate the gospel today? The Word. Kailangan natin tignan, ayon ba yan sa salita ng Diyos? Kung may nagmimilagro dito, tapos ang kanyang itinuturo ay si Kristo ay tao lang, kahit pagano kahamang-hamangha yung kanyang milagro, kung yan ay hiwalay sa itinuturo ng salita ng Diyos, it is not true. That is a false prophet. So we validate by the Word of God. At ito yung hinihiling
ng mga mananampalataya to validate the message of the gospel. At sa kanilang pananalangin, verse 31, ang sabi dito, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. There was a visible sign of God's presence and power. Tinugon ng Diyos ang kanilang hinihiling na panalangin. Sabi rito, patuloy nilang ipinangaral. I think this is a commentary kung paanong patuloy nilang ipinangaral ng may katapangan. Di ba pinagbabantaan sila? And they prayed for boldness. God gave it to them. They prayed for boldness. So the point is this. Trusting in God's sovereignty does not lead to passivity, but to active obedience. Nagtitiwala kang Diyos ay soberano, it doesn't mean na wala na tayong kailangan gawin, soberano ang Diyos. Mangyayari yan. No. There must be active obedience. Tumugon. Itong mga to. Huwag nating gamitin yung mga means na inordain ng Diyos in times of trial sa position na parang baliwala lang. Merong itinalaga ang Diyos ng mga kaparaanan. And paano nag-respond yung early church sa opposition? They prayed. Ginamit nila yung prayer. Imagine this. Ang mga anak ng Diyos ay nakakalapit sa gumawa ng sangnilikha sa pamamagitan ng panalangin in their times of trial. God is sovereign and is control of all things. Maaari tayong tumanggap ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at nakita natin ito. Kaya maging maingat tayo doon sa tinatawag na passive faith. Sige lang. Basta nandiyan naman ang soberanong Diyos. That is a misunderstanding of the sovereignty of God. Tinatawag tayo to be active, to trust sovereignty, but also to be faithful sa inutos ng Diyos. Nakita natin na in-acknowledge ng Diyos, ng early church na lahat ay tinalaga ng Diyos sa kanilang panalangin, you are the sovereign Lord, determined by God, pero hindi sila naupo at ang sinabi nila, hey, kung kalooban ng Diyos, tayo ay tatapang. Kung kalooban ng Diyos, tayo tatapang, makakapangaral tayo. Hintayin nyo lang. No. They prayed, Lord, bigyan mo kami ng tapang para ipangaral ang iyong salita. They see a need. Inilapit nila sa Diyos. Yes, soberano ang Diyos, pero kailangan nilang tumugon sa pagiging soberano ng Diyos. At anong nangyari? Nakita natin sa huli, at sila'y matapang na ipinangaral ang kanyang salita. God answered their prayer. They acted on their faith in obedience sa iniutos ng Diyos. But here's a warning. Beware of not putting your faith in Jesus Christ all the more. Yes, beware of passive faith. Pero maging mas maingat tayo of not putting your faith in Jesus. Nakita natin dito that the crucifixion, ang pagkapako ng Panginoong Hesus sa hindi isang aksidente, ngunit bahagi ng soberanong plano ng Diyos para sa kaligtasan. The greatest suffering sa kasaysayan, si Kristo na nandoon sa krus. Ito yung naging kadahilanan ng kaligtasan natin. And the early church, ipinangaral nila ang ebanghelyong ito, and this is the same good news na ipinapangaral ng ating iglesia ngayon. Ngunit kung paanong yung mga religious leaders at that time opposed Christ, marami rin ngayon ang nagre-reject kay Kristo. They reject the only means, ang tanging kaparaanan na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Kung ikaw man ay naririto ngayon at hindi ka pa nananampalataya sa Kanya,
Hindi mo pa nakikita ang iyong sarili na nagpapasailalim sa pagkapanginoon ng soberanong Diyos na si Jesucristo. Nawa ito na ang oras. Do not reject Him. Huwag mo siyang tanggihan. He has ordained everything. At maging ang araw na ito ay Kanyang itinalaga upang marinig mo ang Ebanghelyo. At ikaw ay tumugon. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa makasalanan. At siya ay nagliligtas. Naway makita natin ito. Lastly, I want to share to you a story ni Robert Jermaine Thomas, isang Welsh missionary, again, to China. Pero later on, yung kanyang puso ay parang dinadala sa Korea noong 1860s. And at that time, ang Korea, it is hostile against Christianity. Ayaw nila ng foreign influence. At kapag may dumating na mga foreigner doon, lalong-lalo na nagdadala ng ebanghelyo, iniimpluwensyahan ng ibang relihiyon, the penalty is death. However, pakiramdam nitong si Thomas, doon siya tinatawag ng Diyos para dalhin ang ebanghelyo to the Korean people. At naniniwala siya na kahit mayroong ganong danger, soberano ang Diyos in mission. Kaya 1866, he boarded an American trade ship, ang pangalan is General Sherman, at nagdala siya ng mga Bibles. Pero habang lumalapit na yung kanyang barko sa Pyongyang, inatake ito ng Korean forces. And rather than save himself, nung siya ay nakababa doon sa shore, kanyang unang-unang ginawa is ipinamigay niya kaagad yung mga Biblia sa lahat ng kanyang taong makikita, offering it to anyone who would take them. Hanggang yung mga Korean soldiers, nakita siya, struck him down, killed him, pero nakapamigay siya ng salita ng Diyos, ng Biblia. Nagtitiwala that God will use it. Years later, those Bibles were discovered in Korean homes. Na yung mga pages ng Bible na yon, ginawang wallpaper. Ginawang pandikit sa pader. But the people had begun reading them. At habang ito'y binabasa ng mga tao, marami ang mga na-convert. And Thomas' obedience, yung kanyang pagsunod, maging sa kamatayan, it bore fruit as the gospel spread in Korea, leading to one of the largest Christian movements in Asia today. Itong storyang ito ipinapakita ang katotohanan ng pagiging soberano ng plano ng Diyos. It is not always immediately visible. Hindi kaagad natin nakikita maaari yung resulta. Sometimes, ang pagsunod sa Diyos ay paglakad sa isang lugar na walang kasiguraduhan. Even suffering, trusting that He is going to work all things for His glory. Masasabi ba natin na sayang yung naging buhay nitong misyonaring ito? No. Because God used it. And like the apostles in Acts 4, kagaya nitong missionaries na mga nakita natin, the gospel will always face hostility. Pero walang kahit anumang oposisyon ang maaaring pumigil sa layunin ng Diyos. And as the early church prayed for boldness, na humingi sila ng tapang, nawa ganito rin ang ating maging puso. As we reflect on this, gusto lang ba natin maging safe? Gusto lang ba natin maging comfortable? Or we trust the sovereignty of God? Hindi na nalangin ng early church na, Panginoon, padaliin niyo ang buhay namin. Payamanin niyo kami para hindi nila kami awayin.
Hindi ganun ang panalangin nila. They prayed for boldness, God answered. Kagaya nila, mga kapatid, may we also be faithful servants na nagtitiwala sa soberanong kamay ng Diyos at sumusunod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, kami po ay namamangha sa iyong pagkasoberano. Kami namamangha, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, ikaw ang may akda sa lahat ng nangyayari, Panginoon, mula sa pinakamaliit hanggang sa mga pinakamalaking kaganapan. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Tunay nga, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala sa katotohanan ito na iyong ipinahayag sa iyong salita. At tunay na makita namin, Panginoon, ang kagalakan na magtiwala sa soberanong Diyos sa kabila man ng mga pagpapala at ng mga pagsubok na maaaring dumating sa aming buhay. Sa iyo nawa ang kaluwalhatian, kapurihan, at ito'y tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.